Guys, we are here sa deluxe room, deluxe double room. So, ganito yung itsura. It's very, very modern, no, nung design. And then, yan yung mga little goodies inside the room. It's the Grand Deluxe room. So, our curtain is automatic sensor. Bugs, and then it has two floor-to-ceiling window because the Grand Deluxe room is like corner room unit. Mediterranean. That's so nice. So, diba, may mirror pa sila over here. And then, here we are. So, we are going out sa Alfresco area to show you guys how it looks like outside. All sky. Siguro, let's have na yung fries, yung... 엄마 지금 안 보여. 안 보여? Sure, ma'am. Meron ba tayo? Meron ba tayo? Kala ko hanapin mo sa kanila yung magnifying glass. Ay, hindi. Meron ka sometimes kasi wala ba tayong iPad na nandun yung menu. Ah, like digital menu. Hindi po sila advanced dito. Hindi ba advance? Okay. I will let you guys choose na lang. Ikaw muna. Maybe gambas. One gambas. Okay, one. Gambas is not available. Oh, not available daw. That's one. Hi to Kuya Ben. Hello! Guys, sumasayaw siya. So this is what I got. It's the Sky High Signature cocktail. Wow, model yarn! Yeah. Guys, if gusto niyo mag-book ng hotel, book with us. Tsaka mag-book kayo here. Okay? Going to Korea this December. Price ski na lang. Ski? Yeah. Is it same? She went there. Only first time. She can... Really? Yes. It's easy? Like the separate your feet or Yeah, I have to vlog it. Charis. Sorry kasi medyo napahaba yung front bago magka Q&A, pero let's do a get ready with me
Q&A kasi may pupuntahan ako after mag-film na to. Medyo madami palang curious kung ano ginagamit ko na products, ganon. So, since yung first question natin is, what is your skin products and what other products do you use? If I'm going to be really honest with you guys, I don't have a particular routine, but here are some products that I use and have been using na medyo bago lang. So, this one, yung Bring Green Tea Tree, ito, na toner, and then this one, the Soothing Cream, is what I use every morning. Ito lang siguro yung morning routine na ginagawa ko. Tapos, yung mga nakita niyong products sa last video, ayun kasi minsan kapag naiisip ko, gagamitin ko. I bought this. This is the Collagen Jelly Cream by Medicube. So, ganito yung itsura niya, guys. Para talaga siyang jelly. Ito. By the way, hindi to sponsored, guys, ha? Baka isipin nyo, oh, papa ko ito sponsor. Hindi pa ganun yung channel ko, okay? And then, kapag super dehydrated ng face ko, I use this one. It's by Drunk Elephant. It's the proteiny cream. Pero ngayon, super ubos na siya. So, kailangan ko bumili ng bago. Second question is, nagka-boyfriend ka na ba? And the answer is yes, nagka-boyfriend ako. Third question is, how old are you? I am 26. Oh my God! Ang tanda na! Next question. Ano ang mga culture shocks na naranasan mo dito sa Pinas? So, if you guys haven't watched my my first Q&A, I did mention na I was born and raised here. So, feel ko, Philippine-wise, wala naman akong culture shock kasi syempre dito na ako lumaki. But, may culture shock ako sa Korea. So, same kay Juononi, if you guys haven't watched her videos, which I think you guys did. Madami siyang mga reverse culture shock. So, parang nako-culture shock siya sa Korea. Ganun din yung nararanasan ko. For me, siguro yung mga yung walang small talk sa Korea. For sunscreen, I am using the RMK. Ayun, for me, feel ko yung pinaka-culture shock ko sa Korea is walang small talk. At the same, parang kasi hindi kasi uso sa Korea yun. Yung may pag-usap ka sa mga hindi mo kilala, ganon. It's weird. Kasi dito sa Pinas kasi if magka-eye contact kayo ng isang tao na hindi mo kilala, di ba usually like we smile, gano'n, parang gano'n. Pero sa Korea parang hindi gano'n. Sobrang parang cold ng mga tao, gano'n. For my foundation, I'm using this cushion by Laneige. I think is how you pronounce the name. Okay, next question. Mataray ka ba? Tsaka, mabait ka ba? I think it depends on who's asking, really. Kasi, di naman ako magmamalinis and magsabi sa inyo na, oh my God, sobrang bait kong tao, ganyan. Kasi, hindi naman talaga. And, feel ko, just like anybody else, like, may mga moments tayo na kunwari, bad trip, tapos may kakausap, di parang nagmumukha kang masama. Pero, mabait ba ako? Ewan ko, depende talaga kung sino yung nagtatanong. Kasi I can't really come here and then say na, oy guys, sobrang bait ko talaga in person ha, mga ganon. Hindi ko masasabi na sobrang bait kong tao. Hindi ko din masasabi na sobrang masama akong tao. But, you know, there are a lot of moments din na may mga nasasabi akong hindi maganda. There are things na I did in the past na hindi naman ako proud of. So, I think it really depends. Pero if we're talking about in-person, parang encounter with me, let's say you see me at the mall, tapos hindi tayo magkakilala in person, like friendship level. I think approachable naman ako, pero may boundaries lang talaga. So, ako kasi, like, even my friends know this, but ayoko yung biglang, may kakalabit or biglang may mag-hug, ganon, kasi ayoko yung, ini-invade yung personal space ko. And I think it's normal to some na ganon. Ayun, pero for me, it's not something na I really like. Hindi naman sa maarte ako, pero parang nabibigla ako kapag kunwari may kumanats yung
alam mo yun, nasa public space ka tapos parang biglang may hahawak sa'yo, ganun. Parang nabibigla ako. So, yeah, I guess, like, if you see me from afar, like, or parang gusto ko kausapin, siguro si, "Hi, El!" Parang ganun lang. For concealer, I'm using this one. The next question is, do you have any plans to work abroad or live, or do you plan to go back to Korea and live there? For me, wala talaga. Bakit? Kasi, sanay na ako dito. Tsaka, ewan, baka siguro pag yumaman ako, bili na lang ako condo or apartment dun sa Korea, tapos, balik-balik na lang ako. Pero, di ko makita yung self ko na nakatira sa Korea. I mean, although it's really nice, and, sobrang convenient kasi talaga tumira dun sa Korea. But for me, hindi ko talaga ma-imagine. Kasi, ayun nga, lahat ng family, lahat ng friends ko nandito sa Pinas. So, I think it would be very hard for me emotionally then to just leave like that. Okay, for my nose contour, she's a little nawala na siya. But this is from Mamond. Next question is, paano kayo nagkakilala nila Jinho and Juwon? Si Juwon, nakilala ko siya through TikTok. Pero hindi kami agad nagkita. Parang siguro may pinaplan kami na magkita or something, tapos laging hindi natutuloy. Kaya I only got the chance to meet her in person for the first time 2 years ago. Siguro ayun yung time na sinabi niyang babalik na siya sa Korea for good. Tapos nung time na yon, I was there din. Because I was visiting my halmoni, yung lola ko. Ayun, so since may time ako, naipagkita ako. Tapos I think one person mentioned na, alam ko, naggawa kayo ng content dun sa Korea. Pero hindi talaga. Kasi, for me, like, when I meet up with someone, especially kapag, kunwari, gusto ko maging kaibigan, sa first time na magkita kami, ayoko ng content. Ganon. Kasi, syempre, unang kita nyo palang gagawa kayo ng content, parang awkward naman nun. Hindi ba? Pero for me, ganon. For my brows, I'm using the Peri Pera, tapos, gray-brown yung color niya. So, ayun, pero yung nag-hangout kami, sobrang nag-click kami, I think. Sana hindi siya one-sided. Pero, nag-click naman kami. Diretso kumain kami, tapos nag-inuman. Tapos ano pa ba ginawa namin? Nag-photo din kami. Pero videos or filming content, hindi namin ginawa yun. Kay Jinho pa naman, matagal ko na siyang kilala. Like, kasi nakikita ko siya dati sa YouTube or TV, pero hindi kami friends nung time na yun. I only got to meet him in person when I was invited to an event last year sa Soler. Up to that time, hindi kami magkaibigan. Pero, doon yung first time na nag-meet kami. Then, sumunod was sa Disney event. Sa sunod na nakita ko siya was when we went to the Disney event. Tapos, si Juwon pinakilala niya ako ulit sa kanya. Tapos, after nun, parang naging friends. Naging close-ish, ganun. Mas naging close siguro kaming tatlo nung nag-Boracay trip kami, yung sa few videos ago. For my nose contour, I'm using this one from Peri Pera. May nagtanong din pala paano nangyari yung sa TV show namin. So, to give you guys like a quick kwento, yung sa biglang, nasa trabaho ako nun guys ha, Tapos biglang, nag-chat si Juwon nagtanong siya kung free daw ako sa gantong araw na yun. Tapos sabi ko sa kanya, free naman ako, bakit? Tapos biglang sinabi niya na may TV show pala. Tapos sabi ko, hala, girl, sure ka ba? Hindi, baka mamaya makancel ako kasi palamura pa naman ako. Tapos sabi niya sa akin na, okay lang yan, ako din. So, parang kinakabahan din siya. Ako din kinakabahan. Temo yung nag-invite sa akin, siya pa yung kinabahan. Doon ko nakilala din si Sandra Onni. Nakakakaba talaga lumabas sa TV. Kasi hindi mo alam kung may mali ka bang masasabi, yung galaw mo, ganun.
Tsaka yung sa dapat alam mo naman, eto naman sobrang funny kasi yung handler nung dapat alam mo, biglang nag-message sa akin sa email. Tapos, tinanong niya sa akin kung free ba daw ako nung Monday or Wednesday. So, dapat ang schedule ko was on a Monday or Wednesday. Tapos, bigla siya na-move. Tapos, biglang kinontak ako nung Tuesday evening nung handler. Sabi niya sa akin na, kung okay lang ba daw i-move na lang ng Friday para kasama ko daw si June. Ayun, tas yung narinig ko, sabi ko, oh my God, sige po, ganun na lang po. Tas minessage ko si Juan on me, tapos nagtawanan kami kasi at this point, para na kaming TV mate. Kasi sabay-sabay na kaming dalawa. For my blush, I'm using this one. Do you see yourself dating an OG Korean? I think it would be very awkward if I dated like an OG Korean. Like, OG na parang yung hindi laki dito. But personally kasi, wala naman akong preferences. And I've dated naman OG Koreans din. Ewan ko, parang ang awkward lang. Siguro may barrier sa humor namin, ganon. Ako, parang hindi. Parang hindi ko makita sarili ko kasal ako sa OG Korean. Tapos, ewan ko. Kasi kailangan kong nakakatawa. Paano kapag hindi mag-match yung humor namin, diba? Di malungkot ako. Malungkot daw. For my highlight, I am using this. Also from Peripera. May nagtanong din sa akin if ano daw yung ideal age ko to get married. And ano daw yung ideal type ko sa lalaki. Well, I used to be in a relationship, like long-term relationship. 7 years kami nung isang ex ko. And I thought talaga, papakasalan ako ng 25. So, dati, 25 yung ideal, marriage age kinemberlo ko. But, I'm past 25 na. And, ewan ko, parang, ngayon, parang wala ata. Kasi gusto ko lang i-enjoy yung kung anong meron ako ngayon. So, I like working. Alam mo, nagko-complain ako na pagod ako sa trabaho. Pero I like working. I like hanging out with friends. I like enjoying my time. Sa ngayon, parang happy ako kung nasaan yung state of mind ko. State of mind! Kailangan ko talaga tumigil. For my lips, I'm using the Sunny's Face Milkshake. Next question is, have you met other Korean creators? Okay guys, kapag hindi nyo nakikita sa video ko or wala kaming photo, hindi pa kami nag-meet ever. I think siguro misconception ng mga tao dito sa Pinas is kapag Korean ka, isip ng mga tao, lahat kaming Korean magkakilala. Pero hindi, guys. What's your MBTI? So, my MBTI is ENTP. Ano ang Filipino TV series na napanood mo? Sa buong buhay ko, dito sa Pinas, isa lang siguro yung tinapos ko and pinanood na TV series. So, yung TV series na natapos ko talaga, from start to end, is Can't Buy Me Love. Bakit ko pinanood yun? Kasi yung kaibigan ko si Mark, binudol ako doon. Di ako natapos ko, siya hindi. How often do I travel? Hindi masyado. Siguro, going to Korea, once or twice a year lang talaga. But, mostly like once a year. Like dito sa Pinas or going to other countries, sobrang bihira talaga. Do you have a lot of friends? Surprisingly, super bilang lang yung mga trusted friends ko. Siguro wala pang 10. What's something you learned growing up? If somebody breaks up with you, it's not the end of the world. Ang dami pang girls, ang dami pang guys out there. Siguro, and then, yung let them mindset. Parang siya, kumbaga, if someone wants to break up with you, then let them. If someone wants to, stop hanging out with you, let them. Kasi, life is too short. I don't think you should beat yourself up by begging someone to stay in your life. Kasi, ayun nga, it's something so out of our control. So, mga ibang bagay, it's not just like, relationship with people. So, let's say in terms of work, may gusto kang project na ma-push, pero if it doesn't, just let it be. Baka it's not for you talaga. So, ayun guys, that is Q&A part 2. I hope you liked it. And then,
Guys, kasi may mga nagko-comment kasi sa last video ko about, akala ko, yung sa last Q&A ko, may nagtatanong na, akala ko sasama niyo yung question ko. But, sinabi ko doon sa isang comment, kung saan kayo naglagay ng mga question nyo, sinabi ko doon na I will be filming this video and lahat ng mga comments dyan, ayan yung isasama ko dito sa video na to. So, sana wala tayong misunderstanding. Okay? Bye!